maging pare. Magaling yan, di ba? Magaling yan, di ba? Ito yung isang ano, yung nakaitim, malaki na maging pare. Ayan. Oo, yan, anak ko. Yan. Malaki na maging pare. Yung nakapalda. Na black. Yan. Ano pa kanyan? Pare naman natin. Sa banal na Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, we are now on the first Sunday, Ordinary Time, as we come naman sa but community, patuloy po tayo ang darasal, salamat sa Diyos, sa mga biyaya na pinatanggap araw-araw sa ating family. Let us also pray for our government officials that they continue to serve, deliver good services to their constituents, and for the guidance of our enlightenment on our sector, like the law enforcers, ating mga kapulisan, and in the armed forces, that the Lord will continue to guide and bless them. Chaplain siya, chaplain. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay marapat pagdiriwang sa banal na paghahing ng tulog at kapatawaran ay kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kawalan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na pag-ibig mong wagas. Kami ay linapin at kaharapan na iyong nililigtas. Kaawaan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagpapalit tayo sa buhay na wala ng hanggan. Amen. Hindi ako pwede sa'yo.
Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguya mo ang aming pinagkapanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming pagawa ng kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga tao na titipon sa libasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang tabladong kahoy na sadyang tinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang natatayuan. Ang lahat ay tumayo ng buksan niya ang aklat. Purihin ng Panginoon ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot. Amen. Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga lipitan ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag ng mabuti ang nang malaman ng mga tao na dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pa sila napaiyak? Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika rin ng Nehemias at Ezra at mga Levitan. Nakikinig ang mga tao at umiiyak. Ngayon sinabi nila, huwag kayong umiyak, wika kanila. Umuwi na kayo at magdiwa. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng meron, sapagkat ang araw nito ay dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging palakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griyego, alitin man o malaya, ay binibigyan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay tinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayong lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papurihin sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami akong nagsikap na simulan mo sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang simulan ay ayon sa sinabi ng sa amin ang mga nakasaksi nito. Buhat pasa sa pula at nangaral sa kong salita. Matapos na ako'y nagpasuri ng buong ina tungkol sa mga ng bagay na ito, buhat pa sa simula. Binabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong patiyak ang katotohanan ng mga bagay na ituturo sa inyo. Noong panahon iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasakad niya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Parinig. Kumalat Ano pa pare? sa palibot ng lupain ang Dalawa sila. balitang tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanila sa mga sinagoga at tinakila siya ng lahat. Yung pare yung naka-green. Sila mga Japon. Malapit na maging pare. Gaya Dalawa na sila. kanyang pinagawian. Yung Pumasok nakapalda siya na. sa katuwa ng araw ng kapaganoon. Tumitig siya upang umasa at ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaías. Pinuksan niya ang aklat sa dating pinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinilang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita, upang bigyang kahulugan ang mga saksisin at ipahayag ang pagliligtas ang gagawin ng Panginoon. Binalong niya ang kasulatan at matapos isinauli sa nagpaglingkod, siya'y umupo. Nakatitig sa kanya ang mga taga sa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang mga ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupurihin ka namin, Panginoon Kristo. Magandang umaga po sa kanila. Kumusta po tayo?
bakit isa is special? Because we encounter the presence of the Lord during the Mass, or liturgy. We hear the liturgy of the Lord from the first reading, Psalmo, and second reading in the Gospel. And part of that. And after that, liturgy of the Eucharist, consecration. So every Mass is special. Encounter the Lord. But today we also reminded that we are in the National Bible Sunday Month. No? Lahat ba mayroon tayong Bible sa bahay? Dalawa lang? Iba wala? Apat lang? Iba wala? Katoliko ba yan? 10? Iba? Wala? Meron ka pa. Bawat bahay dapat mayroon Bible. Alam niyo itong National Bible Sunday Month was Katoliko yan. signed by the former President Marcos Sr. Nagkaroon tayo to remind all Christians, believers in our Lord, na once upon a time, we have to Hindi pa. Sa YouTube ko ilalagay. sa Bible. Hindi horoscope. Una tayong pagmalalaw. Ano ba yung pinag-umat? Pero kapag hindi, nalungkot naman kasi expectation natin hindi akmat sa sinasabi ng horoscope. But the Bible is the great library of all the classes of life. And today, narinig natin sa pagbasa ni Isa, imagine sila. Ganun doon na lang yung impact sa buhay nila yung narinig na ang salita ng Diyos. Dahil sa history, they are being thrown na sa isla within 70 years to from Babylon to Babylon sa Israel. Now when they read the word of the Lord, ano yung impact sa buhay na kasi hindi na kapalik pero matay na sa Diyos. And yun sabi na, amen, amen, amen. Ang tao tumayo at nagbigay ng lugar ng Espiritu sa salita ng Diyos. Dahil na sa kanilang experience na nag-exercise siya at na-realize nila na kailangan pala Diyos at magbigay sa kanila yung direksyon sa buhay. So, ngayon narinig natin yung gospel na pinabasa ng ating Panginoon ay may sa katapatan when the Lord preached the gospel of St. Luke na nagpunta ang Panginoon Jesus in order to give salvation. Imagine mga mabigyan ng kalayaan yung mga yung mga pili, mga pasalita. At ano mang karanaman sa katawan natin, ma-free at maayos na. Yun ang sinasabi ng Panginoon. At narinig natin yan. So, sana mabigyan din natin kahalagahan ang salita ng Diyos. Because not only the word of the Lord has a great impact in our life. Very powerful. Now, sa buong bagay natin, hindi tayo nandiyan nga ang Bible, pero hindi naman tayo masyadong nabasa. Pero sometimes kapag mayroon tayong encounter na problema sa buhay, sometimes yung Bible, hindi naman natin feel good. Hanap tayo dito kasi nalulungkot ako. Ano mga magandang verse nito? Hindi obvious, but the Bible, the Word of God, is a lamp to our feet na nag-set direction sa buhay natin. Now, bakit